Ang Mayaman Kong Asawa Kabanata 1851 hanggang 1860. Gawin mong target. Sa oras na ito, bumalik si Qin Yu sa Demon Slaying Peak. Naupo siya sa tirahan ng kuweba ni Chiang Mang at tila nag-iisip ng countermeasure. Ang grupong iyon ng mga tao ay isang grupo ng mga lumang fogey. Malinaw na imposible para sa kanila na kumilos, sumpa ni Chiang Mang. Kuya, kung talagang hindi uobra, tayong dalawa na lang ang pupunta. Ano ba ang dapat ikatakot? Tinapik ni Chiang Mang ang balikat ni Qin Yu at sinabi sa matuwid na galit. Hindi, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Dapat may perpektong plano tayo bago tayo lumipat. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Sabi ni Chiang Mang na nakakunot ang noo. Kinusat ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi makakapaghiganti ng personal ang Demon Slaying Peak. Maaalis lang nila ang masasamang tao. Magagamit natin ang mga patakaran ng Demon Slaying Peak para kumilos sila. Napakamot ng ulo si Chiang Mang. Nagulat siya at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Qin Yu kay Chiang Mang at malamig na sinabi, dahil hindi ako makapaghiganti ng personal, gagawin kong masasama ang pamilya Tong. Gawin silang mga manggagawa ng kasamaan. Parang natauhan si Chiang Mang. Nagningning ang kanyang mga mata, at sinabi niya, napakatuso mo, bata. Wala akong pagpipilian, malamig na sabi ni Qin Yu. Maaasa lang ako sa kapangyarihan ng Demon Slaying Peak. Sa pag-iisip nito, tumingin si Qin Yu kay Chiang Mang at sinabing, Chiang Mang, kailangan kitang troublemayan para hanapin ang Peak Master at sabihin sa kanya na iniimbitahan siya ni Qin Yu at Jiu Shao bilang mga bisita para uminom. Sige. Pupunta ako ngayon, tumayo si Chiang Mang at sinabi. Pagkaalis ni Chiang Mang, ginawa ni Qin Yu ang ginawa ni Juo. Pumunta siya sa kagubatan, nakahuli ng ilang mababangas na hayop, at inihaw ang mga ito sa tirahan ng kuweba ni Chiang Mang. Pagkatapos ng lahat, si Qin Yu ay isang alchemist. Ang kanyang kontrol sa apoy ay natural na nalampasan ni Juo. Ilang sandali pa, napuno ng halimuyak ng inihaw na karne ang buong kuweba. Hindi nagtagal, dumating si Jiu Shao at ang Peak Master sa tirahan ng kuweba sa ilalim ng imbitasyon ni Chiang Mang. Sa sandaling pumasok siya, sumangot ang Peak Master at nakangiting sinabi, ang sarap ng amoy. Talagang marunong kayong mag-enjoy sa buhay. Tumayo si Qin Yu at binati ang Peak Master. Siya ay yumuko at sinabi, pagbati, Peak Master. Tinapik ng Peak Master ang balikat ni Qin Yu. Hindi na siya makapaghintay na maupo sa gilid, pinunit ang isang piraso ng karne, at isinubo sa kanyang bibig. Ma'am. Hindi masama, hindi masama. Ang lasa ay hindi masama. Tuwang-tuwang sabi ng Peak Master habang pinalamanan niya ang karne sa kanyang bibig. Natutunan ko ito mula kay Juo, nakangiting sabi ni Qin Yu. Nang banggitin niya si Juo, biglang naging malungkot ang kapaligiran. May itinawag ka ba sa amin dito? Tanong ni Jiu Shao. Natahimik sandali si Qin Yu. Pagkatapos ay tumango siya at sinabi, oo, mayroon. May kaugnayan ba ito kay Juo? Sinubukan ni Jiu Shao na magtanong. Hindi ito itinago ni Qin Yu. Tumango siya at sinabing, oo. Agad na napatigil sa ginagawa ang Peak Master na kumakain ng karne nang marinig ito. Qin Yu? Hindi mo kami hinihiling na tulungan kang iligtas siya, di ba? Sabi niya with a grave expression. Kung ganoon ang kaso, iluluwa ko ito ngayon. Nang marinig ang mga salita ng Peak Master, sinabi ni Chiang Mang sa sobrang hindi nasisiyahang paraan, F-sick. Duwag ka talaga. Ano ang kinakatakutan mo? Alam ng Peak Master ang ugali ni Chiang Mang, kaya hindi siya nakipagtalo sa kanya. Sinabi lang niya sa malalim na boses, ito ang panuntunan ng Demon Slaying Peak. Dahil nasa Demon Slaying Peak tayo, dapat nating sundin ang mga patakaran. Hindi ba't ang mga patakaran ay itinakda pa rin ng mga tao? Kaya paano kung lumabag ka sa mga patakaran ng isang beses? Galit na sabi ni Chiang Mang. Tama ka. Gayunpaman, ang mga patakaran ay itinakda ng dekano. Kung hindi ka nasiyahan, maaari kang pumunta sa dean. Kung pumayag ang dekano, ginagarantiyahan ka naming sasama kami sa iyo upang iligtas siya ng walang sabi-sabi. Malungkot na sabi ng Peak Master.
Ibinuko ni Changmang ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang mapatigil siya sa sigaw ni Chinyu. Tumingin siya sa Pitmaster at sinabi sa malalim na boses, "Pitmaster, syempre, hindi ko lalabagan ang mga alituntunin ng Demon Slaying Peak, at hindi ko rin gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. May gusto lang akong itanong sa iyo ngayon." Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, sa wakas ay huminahon ng kaunti ang Pitmaster. "Ma'am," sagot niya, "maaari kang magtanong kung ano ang gusto mo." Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, "Ano ang itinuturing na makasalanan ng Demon Slaying Peak? Paano maging target ng Demon Slaying Peak? Napakasimple nito. Ang pagkatay ng mga buhay na nilalang na hindi masusunod ay itinuturing na isa. Gayunpaman, ang pamantayang ito ay napakahigpit. Kahit si Yuan Shu ng North Plains ay hindi isinasaalang-alang," sabi ng Pitmaster. Tila nahulaan ni Jiu Shao ang intensyon ni Chinyu. Tumingin siya kay Chinyu at nagtanong, "Gusto mong gawing target ng Demon Slaying Peak ang pamilya Tong?" Oo, walang itinago si Chinyu. Sa ganitong paraan, maaatake ng Demon Slaying Peak ang pamilya Tong. Natigilan si Pitmaster. Pagkatapos ay hinampas niya ang kanyang ulo at sinabing, "Hindi iyon masamang ideya, ngunit natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadaling gawin. Kaya gusto kong malaman ang qualifying criteria ng Evildor sa Demon Slaying Peak," malamig na sabi ni Chinyu. Biglang may naisip si Chinyu. Ang paglamon sa mga primordial na espirito, mahalaga ba ito? Tanong niya sa Pitmaster. Paglamon sa mga primordial spirit. Depende din ito sa sitwasyon. Noon, umaasa si Yuan Shu sa paglamon ng primordial spirits para linangin ngunit hindi rin siya naging target ng Demon Slaying Peak, sabi ng Pitmaster. Maganda ang iyong ideya, ngunit ito ay hindi etikal, malamig na sabi ni Jiu Shao. Wala na akong pakialam. Para iligtas si Juwo, gagawin ko ang lahat, malamig na sabi ni Chinyu. Sinabi ni Jiu Shao sa malalim na boses, "Alam kong sabik kang iligtas si Juwo, ngunit hindi makatotohanan para sa iyo na gawing target ng Demon Slaying Peak ang pamilya Tong sa maikling panahon. Kadalasan, ang Demon Slaying Peak ay tumatagal ng mahabang panahon upang isaalang-alang. Ang pamilya Tong ay wala sa saklaw ng pagsasaalang-alang." Kumunat ang noo ni Chinyu. Gaya ng sinabi ni Jiu Shao, ang ideyang ito ay talagang hindi makatotohanan. Paano kung ipilit ng mga target na makasalanan ang pamilya Tong? Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at nagtanong. Nang marinig ito, nagkatinginan si Jiu Shao at ang Pitmaster, at bakas ng pagkalito ang sumilay sa kanilang mga mata. Ang sitwasyong ito, hindi pa ito nangyari noon, sumimangot ang Pitmaster at sinabi. Ibig sabihin ay magagawa na, malamig na sabi ni Chinyu. Tumingin siya kay Jiu Shao at sa Pitmaster at sinabing, hanggat hindi ito malinaw na nakasaad, nangangahulugan ito na may posibilidad na magtagumpay, tama ba? Sumimangot ang Pitmaster at sinabing, theoretically speaking, tama. Pero, mukhang sinasamantala nito ang isang butas. Sinasamantala ko ang isang butas, sabi ni Chinyu nang walang pag-aalinlangan. Sa madaling salita, ginagawa ko ang mga bagay ayon sa mga patakaran ng Demon Slaying Peak. Hindi naman kita pinapahirapan, di ba? Tumingin si Chinyu sa Pitmaster at sinabi. Kailangan kong isaalang-alang ang bagay na ito, sabi ng Pitmaster sa malalim na boses. Kahit ano pa ang huling sagot mo, gagawin ko pa rin. Ang tono ni Chinyu ay naging sobrang lamig, at isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Para sa isang sandali, ang Pitmaster ay nalilito. Tama si Chinyu, tahimik na sabi ni Jiu Shao. Hanggat hindi ito labag sa mga patakaran, magagawa ito. Si Juwo ay orihinal na miyembro ng aming Demon Slaying Peak. Sa tingin ko ito ay makatwiran. Maaari naming subukan. Matapos marinig ang mga salita ni Jiu Shao, hindi mapigilan ng Pitmaster na mapangiti ng mapait. Tumingin siya kay Chinyu, bumantong hininga, at sinabi, susubukan kong tulungan ka. 1,852 ang aura ng buhay. Salamat, Pitmaster, bahagyang yumoko si Chinyu at sinabi. Huwag mo lang kalimutan ang iyong pangako sa akin, sabi ng matataas na guro na may mapait na ngiti.
Oo naman, gagawin ko, tumango si Chinyu at sinabi. Nangako si Chinyu sa Peakmaster na mananalo siya sa unang pwesto para sa Demon Slaying Peak, na hindi mahirap para sa kanya. Pagkatapos ay tumingin si Chinyu kay Jiu Xiao at sinabing, maraming salamat. Hindi gaanong nagsalita si Jiu Xiao at tumango lang. Pagkaalis nila, bahagyang gumaan ang loob ni Chinyu. Sa pangako ng Peakmaster, mas nakaramdam ng tiwala si Chinyu. Sa pamamagitan nito, maaari nating salakayin ang pamilya tong kasama ang Demon Slaying Peak, malamig na sabi ni Chinyu. Tung Guangqing, babayaran mo ito sa lalong madaling panahon. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Chinyu sa Demon Slaying Peak, naghihintay sa susunod na misyon. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay naglabas ng bagong misyon ang Demon Slaying Peak. Nahawakan ng Peakmaster si Chinyu sa madaling araw. Kumuha siya ng note at ibinigay kay Chinyu. Ang papel ay nakasulat na may pangalan at lokasyon ng tao. Ito ang pinakamasamang tao sa misyon na ito, at taga Zhongzhou din siya. Baka makatulong siya sa iyo, sabi ng Peakmaster. Kinuha ni Chinyu ang note at sinabing, salamat, Peakmaster. Huwag ipaalam sa sino man ang tungkol dito, sabi ng Peakmaster, na ikinakaway ang kanyang kamay. Kung hindi, mawawalan ako ng posisyon bilang Peakmaster. Naiintindihan ko. Mabilis na tumango si Chinyu. Hawak ang mga detalye ng lokasyon, tumingin si Chinyu kay Changmang. Tara na. Malamig na sabi ni Chinyu. Tara na. Sabi ni Changmang, nanginginig ang mga braso. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa. Agad silang sumugod sa teleportation platform at dumiretso sa Zhongzhou. Ito ang pangalawang beses ni Chinyu na pumunta sa Zhongzhou. Gayunpaman, naiiba sa huling pagkakataon, natagpuan nila ang kanilang sarili na napapaligiran ng pagkawasak, at ang kasaganaan sa Zhongzhou ay nawala nang dumating sila sa kanilang destinasyon. Ito ba ang Zhongzhou? Napunta ba ako sa maling lugar? Hindi napigilan ni Changmang ang pag-ungol. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi, walang paraan na maaaring magkamali ang teleportation formation ng Thunder Courtyard. Pagkatapos ay kinuha ni Chinyu ang note. May nakasulat na pangalan sa tala, pati na rin ang ilang kaugnay na impormasyon. Ang pangalan ng target ay Demon Jingshan. Isa siyang makapangyarihang reversion void stage cultivator. Dahil hindi binanggit sa note ang ginawa ni Demon Jingshan, hindi masyadong sigurado si Chinyu. Isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na banal na mata at tumingin sa direksyon sa harap nila. Sunod-sunod ang mga tuktok ng bundok sa kanilang harapan. Ang mga tuktok ng bundok na ito ay mukhang kakaiba na parang may naglagay sa kanila doon. Masyado silang misteryoso. Sa isang sulyap lang, napansin ni Chinyu na may hindi tama. Inilabas niya ang kanyang divine sense na sumasaklaw sa radius ng ilang dosenang bituin. Malinaw na naramdaman ni Chinyu ang hindi mabilang na buhay na nilalang sa kanyang banal na kahulugan. Ang mga taong ito ay hindi masyadong makapangyarihan. Iilan lamang ang mga nagsasaka ng reversion void stage. Ibang-iba ito sa naisip ni Chinyu. Paano ito? Tanong ni Changmang. Tara na, umiling si Chinyu at sinabi. Hindi gaanong nagsalita si Changmang. Susundin lang niya ang mga tagubilin ni Chinyu. Kaya naman agad na sumugod ang dalawa patungo sa tuktok ng bundok na nasa harapan nila. Nakarating sila sa mahiwagang batis ng bundok. Bahagyang pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon na nasa harapan niya. Isang maliit na porma sayon ang nasa pinakagitna ng mga batis ng bundok. Imposibleng makita ang pinagmulan nito dahil natatakpan ng makapal na fog ang porma sayon. Sa sandaling ito, biglang may naamoy si Chinyu sa kabundukan. Bagamat ang amoy ay napakahina, hindi ito makatakas sa banal na sentido ni Chinyu. Ang pakiramdam na ito ay, biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu. Ito ba ang amoy ng life aura? Hindi mapigilan ni Chinyu na mabigla. Noon, para mahanap ang life aura, nagbayad si Chinyu ng malaking halaga. Hindi niya inaasahan na ma-detect ang life aura sa mapanglo na lugar na ito. Hindi tama iyon. Sa sandaling ito, muling sumimangot si Chinyu at hindi nagtagal ay napansin ang abnormalidad. Talagang naroon ang amoy ng life aura dito, ngunit ito ay mas diluted kaysa sa life aura na nasisipsip ni Chinyu noon.
Ito ay tulad ng life aura na natunaw ng maraming beses, at ito ay bahagyang naghalo sa hangin. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Chinyu. Ilang sandali, hindi siya makapag-isip ng maayos. Nang siya ay hahakbang pasulong, isang malaking grupo ng mga tao ang biglang lumabas mula sa lahat ng direksyon ng mga batis ng bundok. Naglalakad sila na parang patay patungo kay Chinyu. Sa isang sulyap, sila ay nasa isang compact mass at tila daan-daang tao. Chinyu? Mag-ingat ka. Nagmamadaling paalala ni Changmang. Nang matapos siyang magsalita, humakbang siya pasulong at hindi namamalayang hinarang si Chinyu sa likuran niya. Habang nakatayo sa harapan niya ang malabakal na tore na si Changmang, talagang nakadama ng katiwasayan si Chinyu. Hindi niya alam kung dahil ba sa sobrang laki ng katawan niya o sa tiwala nila sa isa't isa, pero hanggat magkasama silang dalawa, wala silang kinakatakutan. Nagtipon ang grupong ito ng mga tao at naglakad palapit sa kanila. Sa sandaling ito, sumabog din ang panloob na chi ni Changmang. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Tumingin siya kay Changmang at malamig na sinabi, "Tumabi ka. Ipaubaya mo sa akin ang mga taong ito." Pagkatapos sabihin iyon, tinapakan ni Chinyu ang kanyang mga paa at tumalon sa langit. Nagbuga ng nagliliyab na liwanag ang kanyang katawan. Ang liwanag na ito ay labis na nakakatakot na parang namumuo sa kanyang katawan. Ang teknik na ito ay Heavenly Flower of All na namanan niya kay Juwo. Ang kapangyarihan nito ay nakakatakot sa sukdulan. Hindi pa banggitin ang grupong ito ng mga taong may mahinang lakas, kahit ang mga magsasaka ng parehong cultivation realm ay hindi makayanan. Isang sinag ng liwanag ang lumabas sa katawan ni Chinyu at madaling natanggal ang isa sa kanila. Ang kontrol ni Chinyu sa Heavenly Flower of All ay natural na hindi kasing husay ng kay Juwo. Dahil dito, nag-uumapo sa liwanag ang kanyang katawan. Saan man dumaan ang liwanag, ang isang tao ay madaling mapapawi. Ang liwanag ay namumuo sa katawan ni Chinyu. Lalong uminit at mas nakakakilabot ang kapangyarihan nito. Walang tigil na pinunasan ng liwanag na ibinubuga ang mga tao. Sa isang kisap mata, napatay na ni Chinyu ang 8 magsasaka. Nang malapit nang gamitin ni Chinyu ang Heavenly Flower of All, bigla niyang napagtanto na ang mga magsasaka na naglalakad palapit sa kanya ay walang anumang layunin sa pagpatay sa kanilang mga mukha. Sa halip, puno sila ng takot at sakit. Kung titingnang mabuti, makikita na ang ilan ay lumuluha. May mali. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Bigla niyang na-realize na may hindi tama. Ang grupong ito ng mga tao ay nasa Mighty Realm lamang, kaya bakit sila sisingilan sa kanya ng walang pag-aalinlangan? Higit sa lahat, bakit sila umiiyak sa luha at sakit? Sa sandaling ito, pinakawalan niya ang Heavenly Flower of All sa sukdulan. Huli na para huminto ngayon. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang natipon sa katawan ni Chinyu na parang bombang nuclear na malapit ng sumabog. Ito ay ganap na hindi mapigilan. Kahit na sinubukan ni Chinyu ang kanyang makakaya na kontrolin ito, nabigo pa rin siya sa huli. 1,853 Demon Jingshan. Ang nakakatakot na enerhiya na nasa loob ng Heavenly Flower of All ay ganap na wala sa kontrol sa sandaling ito. Sa Chinyu bilang sentro, isang nakakatakot na puwersa ang dumaan sa paligid. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu. Siya gritted kanyang ngipin, stomp kanyang paa, at activated ang cosmic form. Ang kanyang malaking katawan ay pilit na nilalabanan ang nakakatakot na enerhiya ng Heavenly Flower of All. Napaatras ng ilang hakbang ang malakas na impact ni Chinyu. Kahit na ang kanyang matigas na pisikal na katawan, siya ay patuloy na nagdurugo dahil sa epekto, at lumitaw ang mga bitek sa kanyang katawan. Chinyu. Nang makita ang eksena, agad na nabalisa si Changmang. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkilos ni Chinyu, mabilis niyang pinakawalan ang kanyang panloob na chi upang sabay-sabay itong tanggapin. Nagbuga ng pulang ilaw ang katawan ni Changmang. Malubhang nasugatan din ang kanyang makapangyarihang katawan. Sa pagsisikap ng dalawa, ang kapangyarihan ng Heavenly Flower of All ay nabawasan ng kalahati, ngunit imposible itong ganap na makontrol. Ang nag-uumapo na enerhiya ay dumaloy patungo sa batis ng bundok. Ang lahat ng nasa landas nito ay nabasag sa mga piraso.
Para sa grupo ng mga tao na sumugod patungo sa Chinyu, namatay sila sa takot at sakit. Sa isang kisap mata, wala pang 30 sa 100 katao ang naiwan. Ang buong batis ng bundok ay napuno ng dugo at mga bangkay. Lalong natakot ang mga nakaligtas, at tila hindi nila nakontrol ang kanilang mga katawan. Nanginginig sila habang naglalakad patungo kay Chinyu. Malamig ang mukha ni Chinyu. Sa pagtingin sa kawalan ng kakayahan at takot sa mga mata ng mga taong ito, nakaramdam siya ng ilang mga abnormalidad. Ang katawan ni Chinyu ay naglabas ng matinding pang-aapi. Sa ilalim ng pang-aapi na ito, lahat ay pinigilan niya at bumagsak sa lupa, hindi makagalaw. Sa hindi kalayuan, napuno ng dugo ang katawan ni Chang Mang. Hindi niya pinansin ang kanyang mga sugat at mabilis na naglakad papunta kay Chinyu. Chinyu? Anong nangyari? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Naguguluhang tanong ni Chang Mang. Itinuro ni Chinyu ang lalaki sa lupa at sinabing, tingnan mo ang kanilang mga mata. Bagamat hindi matalino si Chang Mang, hindi rin siya tanga. Sa pagtingin sa mga titig ng mga taong ito, hindi nagtagal ay naramdaman ni Chang Mang na may mali. Ang mga taong ito, parang pinipilit sila, sabi ni Chang Mang na nakakunot ang noo. To be precise, mukhang hindi nila makontrol ang kanilang mga katawan, sabi ni Chinyu. May kumokontrol sa kanila. Namula si Chang Mang. Nang matapos siyang magsalita, dahan-daang lumabas ang isang tao mula sa manipis na ulap sa pinakasentro ng batis ng bundok. Ang lalaking ito ay may goatee at isang likas na masama at tusong tingin sa kanyang mukha. Pumalakpak siya habang naglalakad. Not bad? Not bad. Mabilis mong na-realize ang problema. Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ikaw si Demon Jingshan. Hahaha. Tumawa ng malakas si Demon Jingshan. Dapat galing kayo sa Demon Slaying Peak, di ba? Alam mo bang darating tayo? Malamig na sabi ni Chinyu. Kailan pa nagkaroon ng Holy Region ng mga maiingay na Beastard na tulad nyo? Gumuso si Demon Jingshan. Itinuro ni Chinyu ang mga lalaki sa lupa at sinabi, ang mga taong ito ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Tama iyan. Walang itinago si Demon Jingshan. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, bilang miyembro ng Demon Slaying Peak, pumatay kayo ng mga inosenteng tao ng kusa. Paano kayong lahat ay parurusahan? Nagpahayag ka ng sarili mong mga matuwid, ngunit ngayon ay inatake mo ang mga biktima. Dapat kang paalisin mula sa Demon Slaying Peak. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Tulad ng inaasahan, ang mga taong ito ay talagang mga biktima. Sa kanilang mga kakayahan, hindi nila napigilan si Chinyu. Huwag kang magsalita ng kalokohan sa kanya. Patayin mo na lang siya. Si Chang Mang ay walang magandang ugali tulad ni Chinyu. Pagkatapos niyang sumigaw, kinuyam niya ang kanyang kamay na bakal at sinugod si Demon Jingshan. Si Chang Mang ay katulad ng dati. Wala siyang anumang tinatawag na martial moves at umasa lamang sa pinaka-primitive na mga diskarte at pagnanasa sa labanan. Bilang isang banal na katawan, hindi na kailangang ipaliwanag pa ang lakas ni Chang Mang. Sa ilalim ng kanyang sunod-sunod na pag-atake, hindi nagtagal ay hindi nakayanan ni Demon Jingshan at napilitang umatras. Ang napakabaliw na estilo ng labanan ni Chang Mang ay isang bagay na hindi kayang ipagtanggol ni Demon Jingshan. Ginamit niya lahat ng teknik niya kay Chang Mang, pero parang baliw si Chang Mang. Hindi niya iniwasan ang mga ito at desperadong lumaban. Si Chinyu sa gilid ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Hindi pa banggitin ang Demon Jingshan, kahit si Chinyu ay kailangang mag-isip ng 2 beses tungkol sa estilo ng pakikipaglaban na ito. Kung lalaban ako kay Chang Mang, baka hindi ako manalo, bulong ni Chinyu sa kanyang puso. Kahit bahagyaman siyang manalo, malamang na masugitan siya ng husto. Sa ilalim ng sunod-sunod na pag-atake na ito, ang buong batis ng bundok ay naging mga guho. Si Demon Jingshan ay napilitang umatras ng paulit-ulit, at ang kanyang katawan ay napuno ng dugo. Ilang sandali pa, si Demon Jingshan ay idiniin sa lupa ni Chang Mang. Napakabangis ng mga kamao ni Chang Mang, at bawat suntok ay may kapangyarihang makabasag ng bundok. Ang dugong pulang mga ilaw ay naghalo sa dugo, na nagiging dugo pula ng buong mundo.
Nang makitang humina ang panloob na Qin ni Demon Jingshan, mabilis na lumakad si Qin Yu at pinatigil ang baliw na si Chang Mang. Hindi natin siya maaaring patayin. May gamit pa siya sa atin, sabi ni Qin Yu habang hawak niya ang braso ni Chang Mang. Sumulyap si Chang Mang kay Qin Yu at tumango. Okay na ba ang mga sugat mo? Sabi ni Qin Yu na nakakunot ang noo. Huwag kang mag-alala, ikinaway ni Chang Mang ang kanyang kamay at sinabi. Walang anuman ang minor injury na ito. Hindi mahalaga. Ma'am, sagot ni Qin Yu. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Demon Jingshan at sinabing, ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang eksaktong nangyayari? Isinasaalang-alang ba kayong Devil Hunters? Halos mga bandido kayo. Gumisi si Demon Jingshan at sinabi. Sabihin mo ulit, sabi ni Chang Mang habang nakaturo kay Demon Jingshan. Si Demon Jingshan ay malamig na ngumuso at nagsabi, hindi na kailangang magsalita ng walang kaparerekon. Maaari mo akong patayin o putulin hanggat gusto mo. Walang nagmamadali. Hindi pa oras. Mag-chat muna tayo, nakangiting sabi ni Qin Yu. Wala akong sasabihin sa iyo, sabi ni Demon Jingshan na may malamig na ekspresyon. Siyempre, alam ni Qin Yu ang iniisip ni Demon Jingshan. Sa isang taong malapit ng mamatay, hindi na kailangang magsabi ng anuman. Kung tutuusin, hindi niya matatakasan ang kamatayan sabihin man niya o hindi. Paano kung sabihin kung kaya kung iligtas ang buhay mo? Nakangiting sabi ni Qin Yu. Sa sandaling sinabi niya ito, ang nawala ng pag-asa na si Demon Jingshan ay nagsimulang muling magkaroon ng pag-asa. Ngunit napakabilis, malamig na tumawa si Demon Jingshan. Huwag mo akong subukang lokohin. Ang Demon Slaying Peak ay hindi pa nagpakawala ng kahit sino dati, malamig na sabi ni Demon Jingshan. Tumingin si Qin Yu kay Demon Jingshan at sinabing, hanggat nakikipagtulungan ka sa akin sa isang bagay, maaari kitang palayain. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong manampa sa harap mo. Medyo naghinala si Demon Jingshan. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong niya, pinalaki si Qin Yu. Oo, totoo ito. Ang pagsisinungaling sa iyo ay walang maidudulot na mabuti sa akin, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Anong gusto mong gawin ko? Kumunat ang noo ni Demon Jingshan. 1,854 na kondisyon. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay naging malamig sa buto. Maging si Demon Jingshan, na nakatayo sa harapan niya, ay medyo hindi komportable. Una, sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa mga taong ito, itinuro ni Qin Yu ang mga bangkay sa buong lupa at sinabi sa malalim na boses. Ibinuka ni Demon Jingshan ang kanyang bibig, at mukhang ayaw niyang sabihin kay Qin Yu. Naiinip na sinabi ni Chang Mang, bakit ka nakikipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon? Hanapin mo lang ang kanyang banal na kahulugan. Tandang padamdam. Hindi pinili ni Qin Yu na gawin iyon. Sa halip, pansamantalang nagtanong siya, may kaugnayan ba ito sa life aura? Nang marinig niya ito, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Demon Jingshan. Mukhang tama ako, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Kasunod nito, tumayo si Qin Yu at sinabing, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Ito na rin ang huling pagkakataon mo para mabuhay. Mapapatay kita at makakapagsumbong kung hindi mo sasabihin sa akin. Ikaw mismo ang mag-isip. Natahimik si Demon Jingshan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga siya at dahan-dahang sinabi, ito ay talagang may kaugnayan sa life aura. Ang mga taong ito ay nagbibigay sa akin ng life aura. Lumingon si Qin Yu at hinintay na magpatuloy si Demon Jingshan. Ilang taon na ang nakalilipas, nagkataon akong nakatagpo ng isang banal na pamamaraan. Ang pamamaraang ito ay nagpapaliwanag kung paano ipagkait ang iba sa kanilang sigla at gamitin ang mga ito para sa sariling gamit, dahan-dahan niyang sabi. Nakuha ko lahat ng mga taong nakita mo sa harap mo para pakainin, kinuha ko ang mga sigla nila para magamit ko. Kapag naubos ang sigla nila, matutuyo at mamamatay. Ang kanilang mga sigla ay hindi lamang makapagpapalaki ng aking buhay kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng aking paglilinang. Nang marinig ito, namula si Qin Yu.
Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong paraan ng paglilinang sa mundong ito, na kung saan ay upang madagdagan ang sariling habang buhay sa pamamagitan ng pagkuha ng sigla ng iba. Sa mundong ito, kahit saang larangan ng paglilinang naroroon ang isa, limitado ang haba ng buhay ng isang tao. Ito ay pareho para sa kahit na ang mga dakilang magsasaka sa tribulation stage. Ano man ang paglilinang mayroon ang isa, sa kalaunan ay magiging libingan ang isa. Kahit na ang mga sumalungat sa langit at nagbago ng kapalaran ay maaari lamang bahagyang tumaas ang pinakamataas na limitasyon ng kanilang mga habang buhay at maantala ang pagdating ng kamatayan. At itong matandang Demon Jingshan na nasa harap niya ay may ganoong paraan. Kung ang mga nangungunang magsasaka ay nakakuha ng gayong pamamaraan, ito ay isang sakuna. Para sa kapakanan ng kanilang mga habang buhay, malamang na sila ay pumunta sa isang pagpatay at gagawin ang buong mundo sa kanilang mga breeding pool upang matiyak ang kanilang mahabang buhay. Gaano kitikot iyon? Ikaw, gaano mo nakatagal ginagawa ito? Sabi ni Chinyu na may malungkot na mukha. Hindi ko na matindaan kung gaano katagal. Ang alam ko lang ay ito na ang ika-3,800 batch ng mga taong nagbigay sa akin ng sigla. Mayroong 100 tao bawat batch. Sa madaling salita, para sa 3,800 batch, pinagkaitan niya ng hindi bababa sa 380,000 cultivator ng kanilang mga lifespan. You demand be starved. Papatayin kita. Nagkalkula si Chang Mang at agad na nagalit. Kinagat niya ang kanyang kamay na bakal at humakbang pasulong. Kung sa ibang pagkakataon, pinatay ni Chinyu ang Demon Jingshan na ito ng isang suntok. Ngunit para kay Chinyu, walang mas mahalaga kaysa iligtas si Juwo. Gaya ng sinabi ni Chinyu, handa siyang magsakripisyo basta't mailigtas niya si Juwo. Wala ka talagang awa. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Demon Jingshan na may malungkot na tingin. Ang Demon Jingshan ay parang isang patay na daga na walang lamig. Malamig niyang sinabi, sabi mo ililigtas mo ang buhay ko. Tumigil sandali si Chinyu bago siya nagpatuloy sa pagtatanong, hayaan mong tanungin kita. Nasaan ang life aura na naipon mo? Nasa forma sayo na iyon, sabi ni Demon Jingshan. Tumingin si Chinyu sa direksyon ni Nishan, at sinabing, matagal na, ngunit hindi ganoon kaganda ang iyong cultivation. Gumisi si Demon Jingshan at sinabing, ano ang alam mo? Ang napabuti ko ay higit pa sa haba ng buhay ko. Ngayon, mabubuhay ako ng hindi bababa sa 5,000 taon. Ito ay talagang isang lubhang nakakatakot na numero. Ang habang buhay ng isang reversion void stage cultivator ay humigit kumulang 4,000 taon. Kahit na ang mga may mahabang buhay ay mahihirapang mabuhay ng lampas sa 4,500 taon. Mukhang may destiny kang short lifespan. Kung papatayin kita ng isang suntok ngayon, masasayang ba ang lifespan mo? Malamig na ngumuso si Chang Mang at sinabing. Hindi umimik si Demon Jingshan at umungol lang. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin ngayon. Hanggat gagawin mo ito, ipinapangako kong ililibang ko ang iyong buhay. Sabihin mo sa akin, ano ito? Sinabi ni Demon Jingshan sa sobrang kalmadong paraan. Itinuro ni Chinyu ang forma sayon at sinabing, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong gawing biktima ang iyong sarili mula sa isang initiator. Isang bakas ng hinala ang sumilay sa mukha ni Demon Jingshan. Kumunat ang noo niya at sinabing, anong ibig mong sabihin? Gumisi si Chinyu at sinabing, mula ngayon, ang forma sayon na ito ay walang kinalaman sa iyo. Pinilit kang gawin ito ng isang tao at wala kang pagpipilian. Tanging sa paggawa nito makakaligtas ka. Natigilan sandali si Demon Jingshan bago niya biglang naintindihan. Para siyang nakahawak sa isang nagel iligtas buhay na straw habang nag-aalalang sinabi niya, ito ay talagang isang magandang paraan. Gayunpaman, magagawa ba nitong linlangan ang Demon Slaying Peak? Siyempre hindi, malamig na sabi ni Chinyu. Ngunit maaari akong magpatotoo para sa iyo. Tuwang-tuwa si Demon Jingshan. Obviously, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ang kawalang pag-asa na naramdaman niya kanina ay agad na naalis. Ngunit napakabilis, napakunot ang noo ni Demon Jingshan. Tumingin siya kay Chinyu nang may kainahinala at sinabing, bakit mo ako tinutulungan?
Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo ring makuha ang pamamaraang ito. Tulungan kita. Malamig na sabi ni Chinyu. Hindi ako makapaghintay na punutin ka sa 1,000 piraso, kaya bakit kita tutulungan? Kung gayon, ano ang iyong dahilan? Lalong naguluhan si Demon Jingshan. Kinusot-kusot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi mo na kailangang malaman. Kailangan mo lang na maunawaan na mula ngayon, kailangan mong magdigting ang iyong mga ngipin at sabihin na ang pamilyang Tong ng Jongzhou ang nagpilit sa iyo na gawin ito. Ang pamilyang Tong ng Jongzhou. Tung Lienyang. Tanong ni Demon Jingshan sa malalim na boses. Hindi ko alam. Ang alam ko lang may anak siya, si Tung Guangqing, sabi ni Chinyu. Tumango si Demon Jingshan at sinabing, tama, siya nga. Bakit? May sama ka ba sa kanya? Sinabi ko na sa iyo. Hindi mo na kailangang malaman pa, malamig na sabi ni Chinyu. Sabihin mo sa akin, sang-ayon ka ba? Ngumisi si Demon Jingshan at sinabing, sumasang-ayon ako. Siyempre, sang-ayon ako. Kung kaya kung panatilihin ang buhay ko, bakit hindi ako papayag? Gayunpaman, may kondisyon ako. Naglakas loob ka pa ring magsabi ng mga kondisyon. Sa gilid, si Chiang Mang ay agad na nagalit at kumilos na parang gusto niyang kumilos. Pinigilan ni Chinyu ang kanyang galit at malamig na sinabi, anong kondisyon? Hindi lamang kailangan mong iligtas ang aking buhay, ngunit hindi mo mapilayan ang aking paglilinang. Pagkatapos kong gawin ito, agad mo akong ilalabas sa Thunder Courtyard, walang pakialam na sabi ni Demon Jingshan. Napakatalino mo, nginisya ni Chinyu at sinabi. Sumasang-ayon ka ba o hindi? Tanong ni Demon Jingshan. Kinusot ni Chinyu ang kanyang mga mata, nginisyan, at sinabing, sige. Ipinapangako ko sa iyo. 1,855 ang desisyon ng Hall of Justice. Dahil wala silang tiwala sa isa't isa, nagmumura na lang sila. Pagkatapos nito, pinatalsik ni Chinyu si Demon Jingshan. Napatingin tuloy siya sa malabo na nasa harapan niya. Sa halip na malabo, mas ilalarawan ang lugar na ito bilang magulo. Tandang padamdam. Ang panloob na chi ay muling nagparamdam sa kanya ng abnormalidad. Ito ay dahil ang panloob na chi dito ay napakahawig ng panloob na chi na naramdaman ni Chinyu sa kaguluhan. Ang pinagkaiba lang ay mas manipis ito dito na parang natunaw ng hindi mabilang na beses. Dahil ba ang pamamaraang ito ay ginagaya ang kapaligiran upang lumikha ng life aura? Napaisip si Chinyu sa sarili. Noong hinahanap ni Chinyu ang life aura sa bulubundukin ng Yang City, ang lugar na iyon ay napapaligiran ng makapal na fog. Tinawag ng mga lokal ang panloob na chi na iyon na demonyong chi, at tinawag ito ng ilan na magulong chi. Ang panloob na chi ng pagbuo dito ay halos kapareho ng panloob na chi sa hanay ng bundok ng Yang City. Kung iyon ang kaso, malamang na ang life aura ay pinalaki mula sa tinatawag na demonic chi. Sa hinaharap, kung ang tinatawag na demonic chi ay magiging mas matindi, ipanganak ba ang nakakatakot na misteryosong berdeng nilalang na iyon? Napaisip si Chinyu sa sarili. Ito ay malamang. Ang misteryosong berdeng nilalang ay napakalakas at kakaiba. Para silang walang buhay, at nakaligtas sila sa tinatawag na demonic chi. Kung ang demonyong chi dito ay sapat na malakas, hindi lamang ito magbubunga ng life aura, kundi pati na rin ang misteryosong berdeng nilalang. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Chiang Mang. Umiling si Chinyu. Itinuro niya ang panloob na chi sa kanyang harapan at sinabing, nakakita na ako ng ganitong uri ng panloob na chi sa isang bulubundukin. Tinatawag ito ng mga lokal na demonyong chi, ngunit palagi kong nararamdaman na ang panloob na chi na ito ay tila nagmula sa simula ng kaguluhan. Marahil ay mas angkop na tawagan itong magulong chi. Who cares what it's called? It's just a name. Bakit ang dami mong iniisip? Kahit tawagin mo siyang Chi*Tchi, who cares? Hindi ba lahat ng pangalan ay ibinigay ng tao? Pulong ni Chiang Mang. Nang marinig ang mga salita ni Chiang Mang, agad na natigilan si Chinyu. Tama ka, natatawa niyang sabi. Nag-o-overthink ako. Kapag ang isang komplikadong problema ay pinasimple, ito ay madalas na nagiging mas maliwanag. Kaya tumigil si Chinyu sa sobrang pag-iisip dito.
Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na bote ng Life Aura. Kinuyam niya ang kanyang gintong kamao at sinira ang Pormasayon. Matapos masira ang Pormasayon, ang mga cultivator na ginamit para sa Life Aura engravings ay nabawi ang kontrol sa kanilang mga katawan. Hindi nagtagal sina Chinyu at Changmang. Tinala nila si Demon Jingshan at bumalik sa teleportation formation, nagsimula sa kanilang paglalakbay pabalik sa Thunder Courtyard. Hindi nagtagal, bumalik silang tatlo sa Demon Slaying Peak of Thunder Courtyard. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Tinala niya si Demon Jingshan at nagpunta hanggang sa tirahan ng kuweba ng punong-puno. Gaya ng dati, naglalaro ng chess ang Pitmaster kay Jiu Shao. Pumasok si Chinyu sa kuweba na tinitirahan kasama si Changmang. Pagkatapos ay inihagis niya si Demon Jingshan sa harap ng Pitmaster gamit ang isang kamay. Ibinalik ko na siya, sabi ni Chinyu. Ang Pitmaster at si Jiu Shao ay sabay na tumingin kay Demon Jingshan. Tapos na ba ang lahat? Ang mga salita ng Pitmaster ay malinaw na may nakatagong mensahe. Oo, lahat ay nangyayari ayon sa plano, tumango si Chinyu at sinabi. Napabuntong hininga ang Pitmaster. Naglakad siya pasulong at sinampal ang mukha ni Demon Jingshan. Agad na nagising si Demon Jingshan. Bigla siyang nagmulat ng mata at tumingin sa paligid. Sa pagtingin sa hindi pamilyar na kapaligiran sa paligid niya, alam niyang ibinalik siya sa Demon Slaying Peak kahit na hindi pa siya nakapunta rito. Itanong mo lang kung meron, ngumuso si Demon Jingshan at sinabi. Ang bait mo, itinaas ng Pitmaster ang kanyang kilay at sinabi. Sumimangot si Chinyu at sinipa si Demon Jingshan. Isipin mo ang ugali mo. Matalino si Demon Jingshan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, nagpanggap na naagrabyado, at nagmakaawa, walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Ang pamilyang tong ang nagpagawa sa akin nito. Kahit na alam na ng Pitmaster ang tungkol sa plano ni Chinyu ng maaga, naglaro siya kasama ang iba. Matapos isagawa ang procedure, isang tumingin si Chinyu sa Pitmaster at sinabing, ano na ngayon? Sinabi ng Pitmaster sa malalim na boses, ang pamilyang tong na ito ay nakagawa ng isang karumaldumal na krimen. Gayunpaman, ang bagay na ito ay kailangan pa ring iulat, at ang mga nakatataas ay gagawa ng desisyon. Hindi ka makakagawa ng desisyon. Kumunat ang noo ni Chinyu. Iginala ng Pitmaster ang kanyang mga mata kay Chinyu at sinabing, syempre, hindi ako makakapagdesisyon. Ang Thunder Courtyard ay may espesyal na Hall of Justice. Lahat ay napagpasyahan ng Hall of Justice. Kung gayon ang Hall of Justice na ito, mapapasa ba nila ito? Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Chinyu. Hindi niya inaasahan na hindi makakapagdesisyon ang Pitmaster. Kung nakita siya ng Hall of Justice, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Dapat, sabi ng Pitmaster. Bumantong hininga ang Pitmaster at sinabing, mas nag-aalala ako kaysa sa iyo. Kung matuklasan ng Hall of Justice, hindi lang ako mawawalan ng posisyon bilang Pitmaster, natatakot akong mapatalsik ako sa Thunder Courtyard. Noon lamang napagtanto ni Chinyu kung gaano kalaki ang panganib na ginawa ng Pitmaster para sa kanya. Kung ano man yan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang Pitmaster ay tumingin kay Demon Jingshan na parang hindi sinasadya. Si Demon Jingshan ay isa ring matalinong tao. Mabilis niyang sinabi, sinasabi ko ang totoo. Lahat ng ito ay dahil sa pamilya tong. Ma'am, sagot ng Pitmaster. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, pupunta ako ngayon sa Hall of Justice. Hintayin ang aking balita. Maraming salamat, Pitmaster, yumuko si Chinyu at sinabi. Hindi nag-aksaya ng oras ang Pitmaster. Agad siyang bumangon at sumugod sa Hall of Justice. Sinabi ni Jiu Shao habang nagse-set up ng chess game, gusto mo bang maglaro? Sige, nakangiting sabi ni Chinyu. Sa makatuwid, umupo si Chinyu sa tapat ni Jiu Shao. Habang naglalaro sila ng chess, tumawa si Jiu Shao at sinabing, minamaliit kita. Naglakas loob ka pang ang gawin ang ganoong bagay. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagsisinungaling sa Hall of Justice? Hindi ko alam, at ayaw kong pakialaman. Ano man ang kahihinatnan, kailangan kong gawin ito, sabi ni Chinyu. Paano kung biglang magbago ang isip ni Demon Jingtian? Sabi ni Jiu Shao.
Ang paggawa nito ay hindi makakabuti sa kanya, sabi ni Qin Yu. Hindi na nagsalita pa si Jiu Shao at tumutok sa larong chess. Sa kabila ng kanyang sinabi, ang puso ni Qin Yu ay nakabitin sa hangin. Hindi dahil sa takot siya sa parusa ng Hall of Justice, ngunit nag-aalala siya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong gamitin ang kapangyarihan ng Demon Slaying Peak kapag siya ay natuklasan. Nangangahulugan din ito na wala ng pagkakataon si Qin Yu na ibalik si Juwo. Hindi bumalik ang Peak Master sa buong araw. Lalong nag-alala si Qin Yu. Hindi masabi ang kanyang pag-aalala. Hindi pa rin bumalik ang Peak Master kinabukasan. Sa sumunod na 3 araw, wala man lang balita. Parang nawala ng walang bakas ang Peak Master. Sa isang kisap mata, 5 araw na, ngunit hindi pa rin sumipot ang Peak Master. Hindi na kinaya ni Qin Yu. Agad siyang tumayo at nagplanong pumunta sa Hall of Justice. Nang lumabas si Qin Yu sa pangunahing pasukan ng Demon Slaying Peak, sa wakas ay nakita niya ang Peak Master. Mabilis na lumapit sa kanya si Qin Yu. Peak Master, paano ito? Ano ang desisyon ng Hall of Justice? Nag-aalalang tanong ni Qin Yu. 1,856 na itlog na bakal. Mukhang medyo pagod ang Peak Master. Kinawayan niya ang kanyang kamay at itinapon si Demon Jingshan kay Qin Yu. Pagkatapos ng ilang araw ng interogasyon, sa wakas ay lumipas na, pagod na sabi ng Peak Master. Nang marinig ito, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Qin Yu. Speaking of which, medyo matigas ang ulo ng batang ito. Higit sa lahat, nakaligtas siya sa Divine Sense Search, sabi ng Peak Master. Ano? Natigilan si Qin Yu. Dumaan pa siya sa Divine Sense Search. Ma'am. Wala akong ideya kung paano siya nakatakas, sabi ng Peak Master. Pinunasan ni Qin Yu ang pawis sa kanyang noo. Maliban sa pagkagulat, pakiramdam niya ay lubhang mapanganib ito. Sa kabilang banda, si Demon Jingshan ay mukhang nakaranas ng matinding kapigatian. Mukha siyang pagod na pagod. Hintayin ang misyon. Naniniwala ako na hindi ito magtatagal, iwinagayway ng Peak Master ang kanyang kamay at sinabi. Salamat sa pagkuha ng problema, sabi ni Qin Yu. Tuldok tuldok tuldok. Matapos bumalik ang Peak Master sa kanyang tirahan sa kuweba, balisang bumalik si Qin Yu sa kanyang sariling tirahan sa kuweba kasama si Demon Jingshan. Sa sandaling makapasok siya sa tirahan ng kuweba, iwinagayway ni Qin Yu ang kanyang kamay at tinatakan ang tirahan ng kuweba. Tapos na ako sa aking negosyo. Pwede mo ba akong bitawan ngayon, sabi ni Demon Jingshan sa napakahinang boses. Hindi sinagot ni Qin Yu ang tanong. Sa halip, siya ay nagtanong, paano ka nakatakas sa banal na paghahanap ng kahulugan? Gumisi si Demon Jingshan at sinabing, sa tingin mo ba talaga gumagana ang lahat ng Divine Sense Search? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang esensya ng Divine Sense Search ay paghahanap lamang sa kamalayan ng isang tao. Sa mundo ng aking kamalayan, ako ang may ganap na kontrol. Nang marinig ito, namula si Qin Yu. Pagtingin kay Demon Jingshan sa harap niya, sobrang gulat lang ang naramdaman niya. Ito ay dahil ang taong ito ay may parehong pag-iisip sa kanya. Minamaliit kita, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Kinawayan ni Demon Jingshan ang kanyang kamay at sinabing, maaari na akong umalis, tama ba? Hindi. Tinanggihan ni Qin Yu si Demon Jingshan nang hindi man lang nag-iisip. Tuldok tuldok tuldok. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Demon Jingshan, at malamig siyang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin dito? Napakalakas mo, nakangiting sabi ni Qin Yu. Kung hahayaan kitang umalis ng ganito, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang sasaktan mo sa hinaharap. Gusto mong bumalik sa sinabi mo. Sinasabi ko sa iyo. Nagkaroon tayo ng kasunduan kanina, at nanumpa pa tayo. Galit na sabi ni Demon Jingshan. Tumango si Qin Yu at sinabing, tama. Nangako ako sa iyo na ilalabas kita sa Thunder Courtyard. Pero hindi ko sinabi kung saan kita ipapadala. Naglakas loob ka bang lokohin ako? Si Demon Jingshan ay agad na nagalit. Naniniwala ka bang ikakalat ko ang katotohanan ngayon? Kung ganoon, mamamatay ka rin, ginisyon ni Qin Yu at sinabi. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Ipapakulong lang kita. Ibabalik ko ang iyong kalayaan pagkatapos mong magbukas ng bagong dahon, sabi ni Qin Yu.
Huwag mo akong paglaruan. Kinagat ni Demon Jingshan ang kanyang mga ngipin at sinabi. Aalis ako ngayon sa Thunder Courtyard. Ipapaalas na kita ngayon. Tumango si Chinyu. Kasunod nito, hinawakan si Demon Jingshan at tinahak ang line word formula, mabilis na umalis si Chinyu sa Thunder Courtyard. Tuldok tuldok tuldok. Habang nasa daan, buong lakas na nagpupumigla si Demon Jingshan ngunit hindi siya makawala. Dinala siya ni Chinyu pabalik sa Nanjo at dinala siya sa Boundless Temple. May alingaw-ngaw na ang sinaunang Buddha ng Western Region ay iniwan ang templong ito, na may kahangahangang epekto ng paglilinis ng kaluluwa. Ngayon na ang Boundless Temple ay naging isang desyerto na lugar, mayroon pa ring makapangyarihang Buddhist Dharma na maaaring sugpuin ang mga magsasaka sa templo. Anong ginagawa mo? Masama ang pakiramdam ni Demon Jingshan nang makita niya ang Boundless Temple. Tumawa si Chinyu at sinabing, Demon Jingshan, hindi ko ginagawang mahirap ang mga bagay para sa iyo, ngunit ang iyong pamamaraan ay masyadong malupit. Alam kong ang proseso ng pag-alis ng sigla ng isang tao ay napakasakit. Ito ay mas masakit kaysa sa pag-alis ng banal na pakiramdam. Paano kung ako nga? Galit na sabi ni Demon Jingshan. Ito ay hindi etikal, nakangiting sabi ni Chinyu. Maaari kang manatili sa sinaunang balon ng Boundless Temple sa ngayon. Naniniwala ako na magkakaroon ka ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Pumunta ka sa impyerno. Bitawan mo ako dali. Galit na galit si Demon Jingshan. Hindi siya pinansin ni Chinyu at dinala siya sa Boundless Temple. Tuldok tuldok tuldok. Gayunpaman, si Chinyu, nakakapasok lang sa pintuan ng Boundless Temple, ay nakadama ng malakas na internal chi. May tao dito. Kumunat ang noo ni Chinyu. Agad siyang naging alerto. Isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na banal na mata at tumingin sa kailaliman ng Boundless Temple. Nakita niya ang isang taong nakaluhod sa harap ng estatwa ng Buddha sa kailaliman ng Boundless Temple. Pinagdikit ng taong ito ang kanyang mga palad at mukhang napaka-Diyos. May sumasamba. Kumunat ang noo ni Chinyu. Tinala niya si Demon Jingshan na maingat na naglakad sa kailaliman ng Boundless Temple. Naglakad sila palapit sa rebulto ng Buddha. Nang magsasalita na sana si Chinyu, lumingon ang lalaking nakaluhod sa lupa. Natigilan si Chinyu nang makita niya ang lalaking nasa harapan niya. Dahil ang taong ito ay walang iba kundi ang Iron Egg, na matagal nang nawala. Nang makita si Chinyu, ang Iron Egg ay natigilan din. Sumimangot siya at sinabing, Chinyu, anong ginagawa mo dito? Tuldok tuldok tuldok. Di man it, ako dapat ang nagtatanong sayo. Lumakad pasulong si Chinyu at sinuntok ang Iron Egg sa dibdib. Saan ka nagpunta sa lahat ng ito? Bakit hindi ka nagpakita sa labanan kay Yuan Shu noon? Hindi maiwasang magtanong ni Chinyu. Ano Yuan Shu? Ano ang kinalaman nito sa akin? Bakit kailangan kong magpakita? Ngumisi si Iron Egg at sinabing. Natigilan si Chinyu. Totoo ang sinabi niya. Sa makatuwid, hindi pinag-isipan ni Chinyu ang isyong ito ngunit binago niya ang paksa. Anong ginagawa mo dito? Nang marinig ito, agad na pinagdikit ng Iron Egg ang kanyang mga palad at sinabing, Amataba. Napakaraming tao ang napatay ko. Tiyak na narito ako upang linisin ang aking mga kasalanan. Baka naman babaliktad ka ng bagong dahon. Kulat na sabi ni Chinyu. F6. Napakadrama mo, ngiting sabi ni Iron Egg. Ikaw ang dramatic. Habang pumapatay ng hindi mabilang na tao, lumuhad ka para sumamba dito. Sa palagay ko ay magiging target ka ng ating Demon Slaying Peak sooner or later. Inikot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Demon Slaying Peak? Hindi. Ikinaway ni Iron Egg ang kanyang kamay. Ito ang Dao technique ko. Kaya hindi ako pwedeng maging target ng Demon Slaying Peak. Tuldok tuldok tuldok. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Iron Egg kay Demon Jingshan. Sino ang lalaking ito? Tanong ni Iron Egg. Hindi bagay sa iyo. Si Demon Jingshan ay agad na nagalit. Pinunasan ng Iron Egg ang kanyang mga kamao. Tumingin siya kay Demon Jingshan at sinabing, nanghihingi ka ng gulo, hindi ba? Mabilis na tumayo si Chinyu sa harap ng Iron Egg, na mukhang pag-alit. Ang ganda.
Sa loob ng ilang araw, maaari mo akong samahan na gumawa ng isang bagay, iniba ni Chinyu ang usapan at sinabi. Ako, tulungan kita. Ngumisi si Iron Egg at nagtanong, ano kaya ang iniisip mo? Huwag kalimutan, ako ang nagbigay sa iyo ng katawan na ito, inikat ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Oh, talaga? Paanong hindi ko maalala? Sino ang maaaring magpatotoo? Walang hiyang sabi ni Iron Egg. Alam ni Chinyu na hindi mapipigilan ng moral at etika ang Iron Egg. Kaya tumigil siya sa pakikipagtalo sa kanya at agad na binago ang kanyang mga salita. Dadalhin kita upang pumatay ng mga tao. Ito ay naaayon sa iyong landas sa paglilinang. 1,857 ang pamilyang tong nagpadala muli ng mga tao. Ang Iron Egg ay hindi tanga. Ngumisi siya at sinabing, Chinyu, kinukuha mo ba ako bilang iyong manlalaban? Sabihin mo lang kung pupunta ka o hindi, sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Dapat mong sabihin sa akin ang mga benepisyong makukuha ko, nakangiting sabi ni Iron Egg. Kung may mga benepisyo, maaari kong isaalang-alang ito. Di man hindi mo na kailangang pumunta kung ganoon. Nawala ng pasensya si Chinyu. Pagkatapos ng lahat, hindi ito gumawa ng malaking pagkakaiba sa karagdagang o mas kaunting isang tao. Tinala ni Chinyu si Demon Jingshan sa ilalim ng balon sa Boundless Temple at pinigilan siya ng Dharma. Pagkatapos noon, binalak ni Chinyu na umalis. Pagdating niya sa pinto, nakita niya ang Iron Egg na naghihintay sa kanya. May berdeng foxtail na damo sa kanyang bibig, tinitigil niya si Chinyu ng pabaya. Saan ka pupunta? Tanong ni Iron Egg. Ang pamilyang Tong. Ang pamilyang Tong sa Zhongzhou. Paano ito? Wala kang lakas ng loob na pumunta, di ba? Nakangiting sabi ni Chinyu. Hindi mo ako mapipilit na gawin iyon, ngiting sabi ni Iron Egg. Sige, inilahad ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi. Magkita tayong muli. Pagkatapos sabihin ito, mabilis na umalis si Chinyu sa Boundless Temple nang hindi lumilingon. Pagkatapos bumalik sa Thunder Courtyard, nagtanong ang Pickmaster, paano mo siya hinarap? Siya ay nakakulong sa Boundless Temple. Malamang na hindi siya magpapakita ng ilang sandali, matapat na sagot ni Chinyu. Tumango ang Pickmaster at sinabi, tinansya ko na ang misyon na ito ay mailalabas sa loob ng 3 araw. Dapat kang maghanda. Kung tutuusin, pupunta tayo sa pamilya Tong sa pagkakataong ito. Walang nakakaalam kung anong uri ng pundasyon mayroon ang pamilya Tong. Kung may anumang panganib, makakaalis kayong lahat, sabi ni Chinyu. Walang gaanong sinabi ang Pickmaster. Bilang pinakamataas na master ng Demon Slaying Pick, natural na kailangan niya maging responsable para sa kaligtasan ng lahat. Pagkatapos bumalik sa tirahan ng kuweba, inilabas ni Chinyu ang Life Aura. Kahit na ang maliit na bote ng Life Aura na ito ay hindi itinuturing na mayaman, ang halaga ay medyo maganda. Inamoy ito ni Chinyu at sinabi sa mahinang boses, kung mayroon akong sapat na Life Aura, maaari kong subukang mapabuti ang aking pisikal na katawan. Siyempre, ang ganitong bagay ay hindi maaaring minamadali. Isa lang din itong kapritsyo. Sa sumunod na ilang araw, araw-araw na magkasama sina Chinyu at Changmang, naghihintay ng mga tagubilin mula sa pamilya Tong. Sa sandaling ito, naghihintay din ang pamilya Tong sa pagdating ni Chinyu. Si Tong Guangqing ang pinuno ng usaping ito, kaya natural na siya ang namamahala sa buong usapin. Sa pangunahing bulwagan, patuloy na naglalakad si Tong Guangqing. Si Uncle Guan, nakaupo sa gilid, mukhang medyo kalmado. Ang Chinyu na ito ay hindi susuko ng ganoon lang, hindi ba? Sabi ni Tong Guangqing na nakakunot ang noo. Hindi niya gagawin, humigop ng tsaa si Tio Guan na para bang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Tumingin si Tong Guangqing kay Tito Guan at malamig na sinabi, kung hindi ito gagana, kukunin ko ang Saint Weapon at hihintayin si Chinyu sa Thunder Courtyard. Hindi mo dapat. Agad namang umiling si Tito Guan. Ang bagay na ito ay hindi na kasing simple ng naisip mo at naisip ko. Matagal na itong naantala at si Chinyu ay tiyak na nakapaghanda na ng walang kabuluhang plano, patuloy ni Uncle Guan. Medyo natarante si Tong Guangqing at tumingin kay Uncle Guan, naghihintay na magpatuloy ito.
Kung talagang desperado siya, malamang na ipakalat niya ang balita tungkol sa susi sa buong Holy Region bago siya mahuli, malamig na sabi ni Uncle Guan. Sa makatuwid, ano man ang mangyari, kailangan nating panatilihin siya sa teritoryo ng pamilya Tong. Natahimik si Tong Guangqing. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang sinabi, paano kung sinabi ni Qin Yu sa isang tao ang tungkol sa susi bago siya pumunta sa pamilya Tong? Ito ang inaalala ko. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang pumunta sa pamilya Tong, mahinahong sabi ni Uncle Guan. Hanggat nahuli natin siya sa pamilya Tong, mahahanap natin ang kanyang kaluluwa bago natin siya patayin. Kung sinabi niya sa iba, mahahanap din natin ang kabilang partido at mapupuksa siya. Sa wakas ay naunawaan nitong Guangqing. Bumantong hininga siya at sinabing, mukhang kailangan kong magpadala ng isang tao para bigyan siya ng babala. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang pumasok ang isang matandang lalaki mula sa labas. Nang makita ang matandang lalaki, mabilis na bumangon si Tio Guan at ang iba pa at tumabi ng may paggalang. Ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Tong, si Tung Lianyang. Ama, yumuko si Tung Guangqing at binati siya ng may paggalang. Dirdiretsong naglakad si Tung Lianyang sa Great Hall at umupo sa trono. Hindi ka pa rin tapos sa bagay na to. Sabi ni Ling Lianyang na may bahagyang hindi nasisiyahang tono. Walang lakas ng loob na magsalita si Tung Guangqing at agad na tumingin kay Uncle Guan. Mabilis na humakbang si Uncle Guan at sinabing, Sir, ang bagay na ito ay may kinalaman sa Thunder Courtyard. Dapat tayong mag-ingat. Paano kung Thunder Courtyard iyon? Malamig na umungol si Ji Lianyang. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang binata ang pumasok mula sa labas. Ang mukha ng binatang ito ay malamig at may masaganang panloob na chi. Diretso siyang naglakad papasok na may marilag na lakad. Nang makita ang binatang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon nitong Guangqing, at isang bakas ng paninibugho ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Lumapit siya kay Tung Lianyang, bahagyang yumuko, at binati siya, Guro. Ma'am. Tumanggo si Tung Lianyang, at sumilay sa kanyang mga mata ang hitsura ng kaginhawaan. Tuldok. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang personal na alagad ni Tung Lianyang, si Tung Haoyang. Siya ay bahagyang higit sa 100 taong gulang, ngunit naabot na niya ang gitnang yugto ng Reversion Void. Ang mas pinalaki pa ay minsan na niyang pinatay ang 8 Reversion Void Stage Cultivator ng parehong Cultivation Realm gaya niya. Siya ang numero 1 paborito ng langit sa pamilyang Tong sa kanyang mga kakayahan na higit pa kay Tung Guangqing. Dahil din dito na siya ay nagkaroon ng napakataas na katayuan sa pamilya Tong, at naging paborito ni Ling Lianyang. Haoyang, gusto mo bang pumunta sa Thunder Courtyard? Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Tung Lianyang. Hahayaan ko si Master na magpasya sa lahat, sabi ni Tung Haoyang na nakayuko. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tung Lianyang nang sabihin niya, pagkatapos ay pumunta ka sa Thunder Courtyard. Sa iyong kakayahan, hindi ka mahirap makapasok. Oo, Master. Walang masyadong sinabi si Tung Haoyang. Agad siyang tumayo at lumabas ng hall. Pagkaalis niya, agad na naunawaan ni Tung Guangqing at Uncle Guan ang ginagawa ni Tung Lianyang. Sir, hahayaan mo ba siyang pumunta sa Demon Slaying Peak para patayin si Qin Yu? Kumunat ang noo ni Tito Guan. Tama ka, walang pakialam na sabi ni Ling Lianyang. Tuldok. Hanggat maging miyembro siya ng Demon Slaying Peak, ang pagpatay kay Qin Yu ay hindi magiging paglabag sa mga patakaran. Wala ring magagawa ang Thunder Courtyard. Kinagat nitong Guangqing ang kanyang mga ngipin at sinabing, pare, makakaalis din ako. Ikaw. Umiling si Tung Lianyang. Sa iyong mga kakayahan, natatakot akong hindi ka tatanggapin ng Thunder Courtyard. Ang mga mag-aaral nitong Guangqing ay biglang sumikip, at ang mga asul na ugat ay namumula sa kanyang noo na parang bulate. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nagbigay ng matinding dagok kay Tung Guangqing. Kusang bumangon ang pagkadismaya at galit. Okay. Ang desisyon ay ginawa. Sa tulong ni Haoyang, ang pagpatay kay Qin Yu ay hindi isang mahirap na bagay, sabi ni Tung Lianyang habang siya ay tumayo. Naniniwala ako sa ilang araw, ibabalik ni Haoyang ang token at ang bangkay ni Qin Yu para makita ako.
1,858 nililigawan mo si kamatayan. Pinagmasdan niya si Tong Lianyang na tumayo at naglakad palabas ng Great Hall. Si Tong Guangqing ay lubhang nag-aatubili, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Napigilan lang niya ang galit habang pinagmamasdan si Tong Lianyang na umalis. Pagkatapos niyang maglakad ng malayo, hindi na ito napigilan ni Tong Guangqing. Tandang padamdam. Pinaliktad niya ang mesa sa harap niya at pinagdurog ang buong Great Hall. Gayunpaman, kahit anong gawin niya, hindi niya mababago ang iniisip sa kaibuturan ng puso ni Tong Lianyang. Ako ang nakahanap ng token. Ano ang kinalaman nito kay Tong Haoyang? Sinabi ni Tong Guangqing sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Tahimik na nakatayo si Uncle Guan sa gilid, walang lakas ng loob na magsalita. Sa huli, siya pa rin ang nangunguna. Kinagat ni Tong Guangqing ang kanyang mga ngipin, nakaumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Nanginginig siya sa galit. Bumantong hininga si Uncle Guan at inaliw siya sa mahinang boses, "Young Master, ikaw ang biological son ni Sir. Baka nag-alala lang si Sir sa'yo, kaya ayaw niyang pumunta ka sa Thunder Courtyard." Hindi umimik si Tong Guangqing, ngunit nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Ang gayong mga kasinungalingan ay maaari lamang magpaloko sa isang 3 taong gulang na bata. Uwi. Sa demon-slaying peak of Thunder Courtyard, ilang araw nang naghihintay si Qin Yu. Gayunpaman, ang misyon ay hindi pa naibigay. Ang naiinip na si Qin Yu ay maaari lamang pumunta at magtanong sa Peak Master. Walang magawa ang Peak Master, tinanong ko na ang Hall of Justice. Sabi nila, ang bagay na ito ay napakahalaga at kailangan nating tiyakin na maayos ang lahat. Kung tutuusin, ito ang pamilya Tong. Nang marinig ito, sumimangot si Qin Yu at sinabing, "Pinaghihinalaan ba tayo ng Hall of Justice? Sino ang nakakaalam?" Nagkibit balikat ang Peak Master. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Kung hindi pa rin naibigay ang misyon, maaaring hindi na makapaghintay si Qin Yu. Maaari lamang niyang piliin na pumunta sa pamilya Tong nang mag-isa. Mukhang nakita ng Peak Master ang intensyon ni Qin Yu. Tinapot niya ang balikat ni Qin Yu at sinabing, "Huwag kang gagawa ng katangahan. Ayokong maging pangalawang Juwo ka." Huminga ng malalim si Qin Yu. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Peak Master, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko." Sa mga sumunod na araw, naghihintay pa rin si Qin Yu ng balita. Sa isang kisap mata, 8 araw na ang lumipas. Sa loob ng 8 araw na ito, hindi nagbigay ng anumang bagong misyon ang Demon Slaying Peak. Mukhang naghahanda sila para sa paglalakbay sa pamilya Tong. Sa araw na ito, ang Demon Slaying Peak, na naging mapayapa sa mahabang panahon, ay biglang tinanggap ang isang hindi inanyayahang panauhin. Tinipon ng Peak Master ang lahat na may tame time na ekspresyon at inihayag ang pagdating ng bagong taong ito. Si Qin Yu at Chang Mang ay natural na inimbitahan din. Dumating sila sa lugar ng pagsasanay at hinintay na dumating ang Peak Master at ang bagong dating. Makalipas ang ilang minuto, tinala ng Peak Master ang bagong kasali na miyembro sa training ground. Medyo solemn na ang mukha ng Peak Master. Paminsan-minsan ay tumingin siya kay Qin Yu na parang may ipinahihiwatig. Kumunat ang noo ni Qin Yu at sinulyapan ang binata. Naramdaman niya na ang panloob na chi ng binata ay napakalakas, at mayroon din siyang pakiramdam ng higit na kahusayan. Ang pangalan ng bagong dating na ito ay Tong Haoyang. Siya ay mula sa pamilyang Tong ng Zhongzhou, dahan daw ang sabi ng Peak Master. Nang marinig ito, biglang nagsikip ang mga pupils ni Qin Yu. Ang pamilya Tong. Galing siya sa pamilyang Tong. Agad na nanlamig ang mukha ni Qin Yu, at ang hangarin sa pagpatay ay lumabas ng hindi namamalayan. Hindi lamang si Qin Yu, ngunit ang ekspresyon ng lahat ay medyo hindi natural. Alam ng buong Demon Slaying Peak na ang pamilya Tong ay pumatay ng ilang tao mula sa Demon Slaying Peak at kinidnap si Juwo. Kinasusuklaman ng lahat ang pamilyang Tong sa ilang lawak. Hindi lang naiwasan ng pamilyang Tong ang Demon Slaying Peak, ngunit nagpadala sila ng mga tao sa Demon Slaying Peak sa halip. Ang pamilyang Tong. Ano ang gustong gawin ng pamilyang Tong? Ang batang ito ay miyembro ng pamilya Tong. Nililigawan ba niya si kamatayan? Kung papatayin natin siya dito, wala siyang magagawa.
Sa pagtingin sa galit ng mga tao, ang mukha ni Tong Haoyang ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng gulat. Tiyak na nakita ng Peak Master ang galit ng lahat. Gayunpaman, bilang pinakamataas na master, hindi siya gaanong sinabi. Sa halip, pinaganya niya ang porma sayon. Natural, hindi mapigilan ng gayong porma sayon si Tong Haoyang. Madali siyang dumaan sa formation. Sa pagtingin sa medyo mayabang na si Tong Haoyang, si Cao Huang ang unang sumambulat. Lumakad siya pasulong at sumigaw, "Tong Haoyang, nangangahas ka bang labanan ako?" Sumulyap si Tong Haoyang kay Cao Huang at walang pakialam na sinabi, "Natatakot ako na hindi ka kwalipikado. How dare you say such arrogant words? Panoorin mo na lang kung paano kita haharapin." Umungol si Cao Huang at dumiretso sa Tong Haoyang. Pagharap kay Cao Huang na nag-charge, isang hindi mahahalata na pagngisi ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Tong Haoyang. Nang malapit na si Cao Huang, isang napakaliwanag na ningning ang biglang sumibol mula sa kamay ni Tong Haoyang. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at itinutok ito sa dibdib ni Cao Huang. Mabilis na ikinuyom ni Cao Huang ang kanyang kamao upang tumugon. Gayunpaman, sa sandaling magkita sila, agad na nabasag ang kanyang kamao. Nawala din ang isang braso niya sa isang iglap. Tuldok tuldok tuldok. Nang hindi nakaharang ang mga braso, biglang hinawakan ng palad ni Tong Haoyang ang dibdib ni Cao Huang. Paf! Ang nakasisilaw na ningning ay tumagos sa dibdib ni Cao Huang. Ang dagwang palad ni Tong Haoyang ay nakaunat mula sa likod ni Cao Huang. Nang makita ito, naging pangit ang mukha ng lahat. Kahit na si Cao Huang ay hindi itinuturing na top-notch sa Demon Slaying Peak, tiyak na hindi siya mahina. Ngunit ngayon, madali siyang natalo ni Tong Haoyang. Nakakabigla ang ganitong uri ng lakas. Malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Malamig siyang tumingin sa direksyon ni Tong Haoyang at agad na humakbang pasulong. Bago makapagsalita si Qin Yu, biglang iniwas ni Tong Haoyang ang kanyang tingin sa karamihan at sinabing, "Sino si Qin Yu?" Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Ako si Qin Yu." Pinalaki ni Tong Haoyang si Qin Yu at tumango, "Matagal ko nang narinig ang pangalan mo, at gusto kong makita kung ano ang kaya mo." Tuldok tuldok tuldok. Balak kong gawin ang parehong. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata, at ang kanyang panloob na chi ay naging mas matindi. Hindi natarante si Tong Haoyang. Pinagpag niya ang palad niya at naglabas ng isang box. Walang nagmamadali, sabi ni Tong Haoyang. "Paano bukas? Magkakaroon tayo ng patas na laban. Pananagutan mo ang sarili mong buhay at kamatayan. Paano iyon? Sa tingin ko hindi na natin kailangang maghintay hanggang bukas. Gawin natin ngayon," ginisya ni Qin Yu at sinabi. Pagkatapos niyang magsalita, tinapakan ni Qin Yu ang kanyang mga paa at agad na nagpakita sa harap ni Tong Haoyang. Ngumiti si Tong Haoyang at ibinigay ang kahon kay Qin Yu. "Hiniling sa akin ng aking amo na ibigay ito sa iyo," sabi ni Tong Haoyang. Kinuha ni Qin Yu ang kahon. Kumunat ang noo niya at saka unti-unti itong binuksan. Pagbukas pa lang niya ng kahon ay sumalubong sa kanyang ilong ang amoy ng dugo. May nakita siyang maliit na kamay sa kahon. At ang may-ari ng maliit na kamay na ito ay walang iba kundi si Juwo. "Sinabi ng aking amo na tiyak na magugustuhan mo ito," sabi ni Tong Haoyang na may mahinang ngiti. "Sa tingin ko ikaw ay, nililigawan mo si kamatayan." Ang galit ni Qin Yu ay sumabog sa isang iglap. Isang gintong liwanag ang nagmula sa langit at tumakip sa katawan ni Qin Yu. Ang kanang kamao niya ay parang nagliliyab na araw. Boom! Ang gintong kamao ay sumabog na may nakakatakot na kapangyarihan at sumugod kay Tong Haoyang na may mapanirang puwersa. 1,859 na inaprubahan ito ng Hall of Justice. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang kamay at inihagis ang 10,000 spell-breaking punch. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ay nabasag ang lahat sa paligid. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng karamihan si Qin Yu na talagang lumaban. Napilitan silang umatras dahil sa matinding pressure, at nakaramdam pa sila ng paghinga. Gayunpaman, si Tong Haoyang ay hindi nabantaan. Gamit ang parehong pamamaraan, itinaas niya ang kanyang kamay upang tanggapin ang kamao ni Qin Yu. Sa sandaling mahawakan nila, isang misteryosong puwersa ang nagpakalat sa lahat ng gintong liwanag sa kamao ni Qin Yu. Tandang padamdam.
Para bang nabasag ng bulak ang suntok na ito. Ito ay orihinal na napakalakas, ngunit higit sa kalahati ng kapangyarihang ito ay nasira ng mahiwagang ningning ni Tong Haoyang. Gayunpaman, ang kamao na nagkaroon lamang ng aftershock ng lakas nito ay umabot pa rin at nagpalipad sa walang katulad na mayabang na si Tong Haoyang. Ang mahiwagang ningning sa kanyang palad ay bahagyang naaninag, at higit sa kalahati ng kanyang palad ay nabasag ng suntok ni Qin Yu. Nang makita ito, hindi napigilan ni Tong Haoyang na sumimangot. Hindi niya inaasahan na mabibigo ang kanyang diskarte. Ngunit bago pa siya makapag-react, humakbang muli si Qin Yu. Walang pagkaantala, mabilis na bumangon si Tong Haoyang at tumakbo sa malayo. Gayunpaman, ang line word formula sa kontrol ni Qin Yu ay hindi isang bagay na maikukumpara kay Tong Haoyang sa parehong cultivation realm. Halos sa isang iglap, naabutan siya ni Qin Yu. Si Tong Haoyang, na walang pagpipilian, ay nagmamadaling itinago ang kanyang katawan sa kawalan, sinusubukang iwasan ang pag-ataking ito. Ngunit paano siya makakatakas mula sa pagtugis ni Qin Yu sa ganoong paraan? Malamig na pinagmasdan ni Qin Yu ang paligid. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at isang nakakatakot na gininto ang ningning ang natipon sa kanyang mga kamay. Isang nakakatakot na ningning ang namuo sa pagitan ng kanyang mga kamay, at ang mapanirang kapangyarihan ay yumanig sa buong mundo sa isang iglap. Kahit na nasa malayo, nararamdaman pa rin ng mga tao ang nakakatakot na kapangyarihan sa mga kamay ni Qin Yu. Boom! Sa sumunod na segundo, itinapon ni Qin Yu ang kanyang mga kamay. Agad na tinakpe ng puwersa ang buong espasyo na parang apoy. Crash! Ang espasyo ay nabasag tulad ng mga tipak ng salamin, nagsiwalat ng isang madilim na kawalan. Si Tong Haoyang, na nagtatago sa kawalan, ay nahulog mula sa kawalan at nagluwa ng mga subaw ng dugo. Pumunta ka sa impyerno. Sumigaw si Qin Yu, at ang kanyang kamay na bakal ay mabilis na sumuntok. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, nagmamadaling pinahinto ng Peak Master si Qin Yu. Qin Yu? Ito ay labag sa mga patakaran ng Demon Slaying Peak, sumimangot siya, umiling, at sinabi. Malamig ang mukha ni Qin Yu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, mga panuntunan. Anong klaseng bullsh** rule ito? Kung gusto ninyong lumaban, maaari kayong mag-issue ng isang sulat ng hamon. Kayo ang mananagot sa inyong sariling buhay at kamatayan, ngunit hindi na ngayon, ang sabi ng punong guro sa malalim na boses. Bagamat puno ng galit si Qin Yu, alam niyang ang Peak Master ang tagabantay ng kaayusan na nagbabantay sa mga patakaran. Bukod dito, ang Peak Master ay talagang nakatulong ng malaki kay Qin Yu. Kung hindi niya pinansin, ang Peak Master ang mapaparusahan sa huli. Ang panloob na chi ni Qin Yu ay nagsimulang maglaho ng dahan-dahan. Ang gininto ang ningning ay unti-unting naglaho. Malamig niyang tiningnan si Tong Haoyang at sinabing, bukas, tiyak na papatayin kita. Pinunasan ni Tong Haoyang ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at nagmukhang solemn. Halata na ang lakas ni Qin Yu ay ibang-iba sa alam niya. Magkita tayo bukas. Sa huli, pumayag pa rin si Tong Haoyang. Walang ibang sinabi si Qin Yu. Kinuha niya ang kahon, tumalikod, at umalis. Nagkatinginan ang karamihan, at hindi makapaniwala na ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagmumula kay Qin Yu. Ito ba talaga ang lakas ni Qin Yu? Ito ay, iba ito sa naisip natin. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang pumunta sa pamilya Tong. Ito lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo. Ang tunay na lakas ni Qin Yu ay higit na nakakatakot kaysa sa iyong naiisip. Gumisi si Changmang at sinabing. Iisipin nilang nagbibiro si Changmang kung noon pa man. Pero ngayon, nagbago na ang isip nila. Laking gulat nilang lahat. Maging si Jiu Xiao ay may pagtataka sa kanyang mukha. Sa tirahan ng kuweba, inactivate ni Qin Yu ang kanyang meridian circulation technique, sinusubukan ang kanyang makakaya na pigilan ang galit at udyok sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit muling kumilos ang mga demonyo sa ilalim ng galit na ito. Parang kinukurot ng 100 kuko ang puso niya. Mabilis niyang inilabas ang natitirang primordial spirit at nilamon silang lahat. Doon lang unti-unting nawala ang pakiramdam. Pinuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata at huminga ng malalim.
Hindi niya maiwasang maalala ang nakakatakot na eksenang naranasan niya noong tribulation. Pansamantala lamang itong mapipigilan ng Pure Heart Sutra. Imposibleng maalis ito. Walang nakakaalam kung hanggang saan mag-evolve ang panloob na demonyo. Kahit na sa kasalukuyang kakayahan ni Chinyu, hindi niya kayang alamin ang ugat ng problema. Dahan daw ang tumayo si Chinyu, naghihintay sa pagdating ng susunod na araw. Ilang sandali pa, pumasok ang Pickmaster mula sa labas. Dumiretso siya sa gilid ni Chinyu, umupo, at medyo may emosyong sinabi, "Hindi ka magagalit sa akin, di ba?" Umiling si Chinyu at sinabing, "Syempre hindi. Wala kang ginawang mali. At saka, hindi nagmamadaling patayin siya." "Ma'am," sagot ng Pickmaster. Pagkatapos ay sinabi niya ng may pag-aalinlangan, "Ano ang nasa kahon na iyon? Bakit ka galit na galit?" Nanlamig ang mukha ni Chinyu. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Ang palad ni Juwo." Nakanganga ang bibig ng Pickmaster at tumahimik. Marahil maaari mong iligtas ang kanyang buhay at makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya, sabi ng Pickmaster pagkaraan ng ilang sandali. Hindi ko gagawin." Sa pagkakataong ito, nakakagulat na tumanggi si Chinyu. "Ayokong lumikha ng mga bagong problema na magpapalubha sa isyo," sabi niya na may malamig na mukha. "Kahit anong klaseng kapangyarihan mayroon ang pamilya tong, hindi ko sila pababayaan." "Ma'am," sagot ng Pickmaster. Sa sandaling ito, tumayo siya at sinabing, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang magandang balita. Kakalabas lang ng misyon." Natigilan si Chinyu saglit at pagkatapos ay medyo gumaan ang pakiramdam. Sa wakas, dumating na ang araw. Nagpakawala ng hininga si Chinyu. Tuldok. May kabuuang 18 tao ang pupunta sa pamilyang tong, sabi ng Pickmaster. Maaari kang pumili para sa 18 tao. Hindi, umiling si Chinyu at sinabi. Ipaubaya ko ito sa inyo ni Jiu Shao. Hindi na nagsalita pa si Pickmaster at tumango lang. Aalis tayo pagkatapos ng 3 araw. Ihanda mo ang iyong sarili. Tinapik ng Pickmaster ang balikat ni Chinyu. Saka siya tumalikod at naglakad palabas. Dahan daw ang inayos ni Chinyu ang kanyang panloob na chi, naghihintay sa pagdating ng susunod na araw. Sa kabilang dulo, si Tong Haoyang ay nakaupo ring nakakross ang paa sa tirahan ng kuweba, dahan daw ang binabawi ang kanyang panloob na chi. Bilang numero 1 kabataang talento ng pamilya Tong, natural na hindi siya natatakot sa anumang bagay. Gayunpaman, dahil hindi niya alam ang background ni Chinyu, medyo nag-alala siya saglit. Maingat na sinuri ni Tong Haoyang ang maikling laban noong araw na iyon. Hindi mabilang na fighting scenes ang lumitaw sa kanyang isipan. Talagang napakatalino ng lalaking ito. Sinubukan niyang gayahin ang pakikipaglaban kay Chinyu gamit ang kanyang kamalayan, na hinuhusgahan ang kinalabasan ng laban. Sa 38 simulation, nanalo si Tong Haoyang ng 23. Ang gulo ng katawan. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Tong Haoyang. 1,860 pagpulong Tong Haoyang head-on. Pagdating niya sa Thunder Courtyard, wala siyang alam tungkol kay Chinyu maliban sa siya ay nasa Demon Slaying Peak. Ngunit ngayon, nang maalala niya ang estilo ng pakikipaglaban ni Chinyu, hindi niya maiwasang isipin ang isang tao. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Shishio. Noon, nakita ni Tong Haoyang si Shishio na kumikilos ng nagkataon. Ngayong naisip niya ito, halos kapareho ito ni Chinyu. Ang mga galaw ng dalawa ay walang katumbas na pagmamalabas, engrandi sa sukat, at mapangwasak. Magulo ang katawan. Hindi ko inaasahan na si Chinyu ay may magulong katawan. Hindi lamang si Tong Haoyang ay hindi nagpanik, ngunit inaabangan niya ito. Hindi ko matatalo si Shishio, pero kaya kitang patayin. Gumisi si Tong Haoyang. Mas inaabangan niya ito. Isang bagay na ipagyayabang kung makakapatay siya ng magulong katawan. Kinabukasan, dumating si Chinyu sa Martial Arts Hall ng madaling araw. Ang Martial Arts Hall ng Demon Slaying Peak ay kakaiba. May chismis na ang Dean ang personal na nag-set up nito. Isa itong mystic realm na itinayo sa kawalan. Bagaman hindi ito maihahambing sa totoong espasyo, ang katatagan nito ay lampas sa imahinasyon.
Sa loob ng maraming taon, ang martial arts hall ay nakaranas ng hindi mabilang na labanan, malaki at maliit. Gayunpaman, nanatili itong buo, na sapat na upang patunayan kung gaano kakilakilabot ang martial arts hall. Si Qin Yu at Chang Mang ay nakatayo malapit sa martial arts hall. Papatayin ba natin siya mamaya? Tanong ni Chang Mang sa mahinang boses. Hindi na kailangan, malamig na sabi ni Qin Yu. Kaya ko siyang patayin mag-isa. Ma'am, sagot ni Chang Mang. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang sa akin. Wala akong pakialam sa mga stupid rules. At most, aalis na lang tayo sa lugar na ito. Habang nag-uusap sila, naglakad si Xiaobai mula sa hindi kalayuan. Tumabi siya kay Qin Yu at may damdaming nagsabi, pagkatapos mong kumilos kahapon, binago mo ang impresyon ng karamihan sa iyo. Kahit ngayon, hinala ko na peke ang iyong tinatawag na nasirang primordial spirit. Mapait na ngumiti si Qin Yu ngunit hindi nagpaliwanag. Pagkatapos ay tumingin siya kay Xiaobai at sinabing, kumusta na ngayon si Cao Huang? Masasabi ko lang na medyo malubhang nasugatan siya. Natatakot ako na hindi siya makakapunta ngayon, sabi ni Xiaobai. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang makita niyang dumating si Cao Huang sa pasukan ng martial arts hall, ay nalalayan ni Jiu Shao. Naglakad siya papunta kay Qin Yu nang may matinding kahirapan at mahinang sinabi, Qin Yu, kailangan mong patayin ang nakamamatay na bagay na ito. Tinapik ni Qin Yu ang balikat ni Cao Huang at sinabing, huwag kang mag-alala. Maghihiganti ako para sa iyo. Pagkatapos ay tumango si Qin Yu kay Jiu Shao. Tumulyap si Jiu Shao kay Qin Yu at hindi nagsalita. Sa puntong ito, alam ni Jiu Shao na maaaring hindi siya ang kalaban ni Qin Yu kung lalaban sila. Ang mga tao ng Demon Slaying Peak ay unti-unting nagtipon. Ang kanilang saloobin kay Qin Yu ay halatang nagbago ng husto. Ito ay isang lugar kung saan ang lakas ay lubos na iginagalang. Hanggat ang isa ay sapat na malakas, ang isa ay igagalang. Casual na nakipag-chat ang mga tao kay Qin Yu, sinadya man o hindi, at nag-cheer para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating na rin si Tong Haoyang sa venue. Sa sandaling nakita nila si Tong Haoyang, ang kapaligiran ay naging kakaiba. Isang malakas na hangarin sa pagpatay ang lumabas mula sa maraming tao. Ang layunin ng pagpatay na ito ay naging sanhi ng biglang pagbaba ng temperatura sa paligid. Sa isang iglap, naging bone-chilling. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Tong Haoyang. Naglakad siya sa gitna ng karamihan at pumunta sa harap ni Qin Yu. Tumingin siya kay Qin Yu at walang pakialam na sinabi, Qin Yu, nakita ko na ang sikreto mo. Ang tanga, sumpa ni Chang Mang, na nakatayo sa gilid. Nakita mo na rin ang sikreto niya. Hindi ka ba umuwi at tingnan kung anong kulay ng salawal ng nanay mo? Nagmura si Chang Mang nang walang awa. Kahit gaano pa kaganda ang ugali ni Tong Haoyang, bahagyang hindi nasisiyahan ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang mga salita ni Chang Mang. Tinuro niya si Chang Mang at sinabing, pagkatapos kong patayin si Qin Yu, susunod ka na. Subukan mong ituro muli at tingnan mo, agad na humakbang pasulong si Chang Mang, na tila seisalakay na siya. Pinigilan ni Qin Yu si Chang Mang, sinenyasan siyang huwag magpadalos-dalos. Malamig na sumingot si Chang Mang. Tumingin siya kay Qin Yu at sinabing, Qin Yu, sampelan mo ang bibig niya mamaya. Basagin mo muna ang bibig niya. Sige, tumango si Qin Yu at sinabi. Tensyonado at kritikal ang kapaligiran na tila ba sumiklab ang away anumang oras. Gayunpaman, ayaw ni Qin Yu na magdulot ng anumang gulo para sa Peak Master. Kaya wala na siyang ibang sinabi. Lumipas ang oras, at dinagtagal ay tanghali na. Sa wakas ay nagpakita na ang Peak Master. Naglakad siya ng may marilag na lakad papunta sa paligid ng martial arts hall. Pagkatapos nito, binigyan ng makahulugang tingin ng Peak Master si Tong Haoyang at sinabing, ikaw ang may pananagutan sa sarili mong buhay at kamatayan. Dapat mong sabihin ito sa kanya, walang pakialam na sabi ni Tong Haoyang. Walang ibang sinabi ang Peak Master. Itinaas niya ang kanyang palad, at pagkatapos magsagawa ng isang serye ng mga lihim na pamamaraan, ang pasukan sa Mystic Realm ay lumitaw sa kanyang harapan. Tinundan ng lahat ang Peak Master at pumasok sa Martial Arts Hall. Let's go! Napatingin si Qin Yu kay Chang Mang at sinabi.
Sabay silang pumasok sa martial arts hall. Iba ang martial arts hall sa naisip niya. Walang kahit ano sa loob na parang pumasok siya sa isang blankong espasyo. Namingalinga si Chinyu sa paligid at wala siyang nakitang bakas ng away sa paligid. Tuldok tuldok tuldok. Hindi maiwasan ni Chinyu na medyo nagulat. Ang martial arts hall ay naitatag sa loob ng maraming taon at nakaranas ng hindi mabilang na mga laban. Karaniwan, dapat itong peklat. Ganun din ang pagdududa ni Chang Mang. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa langit at hindi maiwasang sabihin sa gulat, anong uri ng mahiwagang artifact iyon. Tumangala si Chinyu at nakita na ang langit ay parang natatakpan ng isang piraso ng malaking tela, na naglalabas ng misteryosong panloob na chi. Dahil ba ito sa mahiwagang artifact na ito? Napaisip si Chinyu sa sarili. Inabot niya ang palad niya at bigla itong pinasabog sa gilid. Ang blankong espasyo sa tabi niya ay agad na nabasag, nagsiwalat ng madilim na kawalan. Kasabay nito, naglabas ng mahiwagang liwanag ang langit. Habang dumaraan ang liwanag, ang nabasag na kawalan ay naibalik sa orihinal nitong estado. Hindi napigilan ni Chinyu at Chang Mang na mabigla. Mayroon talagang isang mahiwagang artifact sa mundong ito. Hindi ba iyon nangangahulugan na maaari silang lumikha ng isa pang bagong espasyo? Isang tunay na maliit na mundo. Ang lugar na ito ay hindi makatiis sa banal na kapangyarihan. Kaya walang sino man ang pinapayagang gumamit ng Saint Weapon, malamig na sabi ng Peak Master. Biglang natauhan si Chinyu. Talagang may limitasyon ang kapangyarihan ng mahiwagang artifact na ito. Kung hindi, ang Thunder Courtyard ay lumikha ng pangalawang banal na rehiyon. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, dumating na si Tong Haoyang. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, Chinyu, ang araw na ito sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Hindi rin nagatubili si Chinyu. Bahagya niyang inihakbang ang kanyang mga paa at nakarating sa harap ni Tong Haoyang. Sa pagharap kay Tong Haoyang, hindi na maitago ang layunin ng pagpatay ni Chinyu. Agad itong tumago sa buong martial arts hall. Pagkatapos kitang patayin, dadalhin ko ang bangkay mo sa pamilya Tong. Ituturing itong regalo sa pamilya Tong, malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Tong Haoyang na mapamura at sabihin, isa lang ang posibilidad kung gusto mong pumunta sa pamilya Tong. At iyon ay papatayin kita at dalhin ang iyong bangkay sa pamilya Tong. Sa puntong ito, huminto si Tong Haoyang at pagkatapos ay sinabing walang pakialam, magulong katawan. Interesado ako.